Acts chapter 10, di po tayo tatagal kasi lalong lumalakas ang tibok. Acts chapter 10, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Brother Joven. At ako po yung lingkod na nagdadrive po sa ating pastor. No? At salamat po sa inyong pagtiwala sa ating butihing pastor na kung saan anytime meron po siyang pupuntahan. No? At nandun po yung pagiging available ko po lagi. No? Although struggle din minsan kasama yung sa pagdadrive pero hindi naman reason na para mag-quit ka sa ministry sapagkat ang biyaya po ng Panginoon ay sapat po sa bawat isa. Okay? Never to quit. Huwag kang mag-quit. Pag nag-quit ka ay talagang sinabi mo na nagkulang ang Panginoon sa buhay mo. Di ba po? Alam niyo po na napakasagana po ang biyaya ng Panginoon. Sabi nga niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kung nanghihina ka, kung napapagod ka sa ministry, ask mo ang Panginoon, Lord, kailangan kita. Okay? So Acts chapter 10 verse 1 to 8, no? Kasi although mahaba ito, tayo po tayong lahat at basahin po natin ang salit-salitan. Ako po sa verse 1 and then kayo po sa verse 2. Pagdating po ng verse 8 ay sabay-sabay po tayo. Okay? So sabi dyan sa Acts chapter 10 verse 1 to 8, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. He saw in a vision, evidently about the ninth hour of the day, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. Verse 5, and now send men to Joppa and call for one Simon whose surname is Peter. And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants and a devout soldier of them that waited on him continually. Verse 8, sabay-sabay tayo. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. Pray tayo, let us pray. Kapatiran na inyo pong dinala dito sa bahay. Salamat po sa paghimok ng Panginoon sa amin na kami pinaparito to glorify you, Panginoon, and also to praise you. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, sa hapon ito, sa aming pong pagbulay-bulay ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa pangangaral din po, Panginoon, ay tulungan niyo rin po ako na ikaw po ang magpala po sa bawat isa sa mensahe na kanila pong mapapakinggan. Panginoon, gamitin niyo lamang po ko bilang instrumento sa oras na ito at dahil pa man inyo pong gabayan din po ang aming butihing pastor sa kanyang pong pangangaral, Panginoon, ng inyong salita. At tulad niyo po sila na makarating po ng safe and sound at ang bawat isa ay maging blessing po, Panginoon. Maraming salamat po, God. Ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Kay Acts chapter 10 verse 1, although hindi lang siya 1 to 8, ang scenario dito is 1 to 48. Okay? So kung babasahin kasi natin ng salit-salitan ay sayang po yung oras. Ano po? At makita natin dito na kung saan ang mensahe ay patungkol po sa isang soul winning. No? Kanina narinig ko po yung mensahe ng ating pastor, no? Sa pamamagitan ng isang napakalit na gospel tracts ay dami pong nabago na buhay. Okay? Sa pamamagitan ng maliit na gospel tracts, marami pong naligtas. Di ba po? At ating pong tunghayan ngayon sa hapong ito ang patungkol din po sa buhay ng isang taong tinatawag na captain of the band. Okay? Ang kanyang pangalan po ay si Cornelius. Okay? At ang sabi dito sa verse 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. Siya po ay isang captain, ano po, sa tinawag na Italian band, a devout man and one that feared God, with all his house which gave much unto the people and prayed to God always. Take note po yung verse 2.
No, napakahalaga po sa buhay natin Kristiyano na maalaman po natin yan. Kasi marami po sa atin dito ay maaaring kagaya po ng taong ito. Okay? Siya po ay devoted man at siya po ay taong may takot sa Diyos. Okay? And sabi dyan, and prayed to God always. Pero may kulang po na binanggit po dyan eh. Di ba po? Kaya baka isa din kayo dito na siya ay isang debutong tao. Yes, lagi ka sa church. Yes, lagi kang pumupunta. Yes, nagbo-volunteer ka sa pagsuserve sa Panginoon. Nagsisimba ka lagi, nagpipray ka lagi. But one thing na nagkulang po sa kanya ay hindi po siya saved. Di ba po? Kaya ang title po natin, The Soldier Who Wanted Salvation. The Soldier Who Wanted Salvation. Kaya makikita natin dito na sa verse 3, he saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming into him, and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. No? At kung titingnan po natin, he saw in a vision. Mayroon pong pangitain na dumating po sa kanyang buhay. Okay? At ito na po yung isang chance po, no, isang kaparaanan ng Diyos na siya po ay maligtas. Okay? Kung titingnan po natin, Cornelius was a centurion heading a select troop of Italian soldier. Cornelius had many good qualities. Siya po ay devoted man, feared God, no, and prayed to God always. Okay? And he was a generous to the poor. Binanggit din dyan, which gave much alms to the people. No? At makikita din dyan natin na he was a sincere and seeking but lost. Di ba po? Kaya wag po kayong magtataka, no? Mas mabuti nang maaga pa lamang ay maalaman po ninyo na kayo pala ay hindi ligtas. Di ba po? Kaysa tumagal ka na sa church, no? At hindi ka pa pala tiyak ng iyong kaligtasan. Wag po kayong magtataka kung bakit may mga matagal na sa church na nakikita nyo, na fellowship nyo pa sila, pero and yet ngayon lang po nag-profess ng kanyang kaligtasan. Di ba? Kagaya po ni Cornelius, no, he was a devoted man. Siyempre, may takot din sa Panginoon at hindi rin po siya nagkukulang sa panalangin. He prayed to God always, sabi nga po sa Biblia. Pero nga po mga kapatid, but lost. Di ba po? Kaya baka siguro ang mensaheng ito ay para din sa'yo. No? Cornelius is told, send men to Joppa to find Peter. So kailangan po niya ng tulong. No? And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Yung kanyang panalangin daw ay nakarating doon at naging alaala sa Panginoon. Kaya sabi dito sa verse 5, And now send men to Joppa and call for one Simon whose surname is Peter. Okay? There is a problem. Peter doesn't think Gentiles can be saved. No? Si Peter, ay gagamitin dito ng Panginoon o the angel of God, kung makita nyo binanggit, para ito ay mabahagian po si Cornelius. Pero nga ang problem kay Peter, no? Peter doesn't think Gentiles can be saved. No? Kaya makikita natin dito, the soldier who wanted salvation. Pero sa buhay ni Peter, ginamit po siya dito ng Panginoon para mag-witness. Kaya tatlong bagay na makikita po natin kay Pedro. Number 1, Peter, ready to witness. No? Tingnan po natin, no, sa verse 17 to 23. No? Pagkatapos po ng vision kay Cornelius at nagkaroon din ng vision nitong si Pedro, ang sabi sa verse 17, Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean. No? Nung nagkaroon siya ng vision, pangitain, ay naguguluhan po siya. No? Hindi niya po makuha kung anong ibig sabihin po ng pangitain na yun. At ang sabi dito, Behold, which were sent from Cornelius, had made inquiry for Simon's house, and stood before the gate. And verse 18, and called and asked whether Simon surname Peter were lads there. Okay? And verse 19, while Peter thought in a vision, the Spirit said unto him, Behold, 3 men seek thee. No? Makita natin dito, Peter, no, was ready to witness. At ang kagandahan po dito,
Okay? So balikan natin. Peter ready to witness. Okay? But makikita natin dito, while Peter thought on the vision, no? Si Peter ay nag-iisip siya kung ano ba talagang pangitain yung pinaranas sa kanya, no? But the Spirit said unto him, Behold, 3 men seek thee. Merong 3 lalaki na naghahanap sa iyo. Arise therefore and get thee down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Then Peter went down to the men which were sent unto him for Cornelius, and said, Behold, I am he whom ye seek. What is the cause wherefore ye are come? No? Nung si Peter nagkaroon ng vision, habang kanyang pinagbulay-bulayan yung vision na yon, ang Espiritu ng Diyos ay nagsalita sa kanya, sabi niya, no, Peter, no, tingnan mo, merong 3 lalaking naghahanap sa'yo. And verse 20, sabi niya, bumangon ka dyan and get thee down and go with them. Puntahan mo sila. At ang sabi dito, doubting nothing, for I have sent them. No? Wag ka daw maguluhan, never to question, for I have sent them, sapagkat sila po ay aking pinadala. No? Then Peter went down. No? Siya po ay bumaba. At ang sabi dito, Behold, I am he whom ye seek. Masdan, ako po itong yung hinahanap. At ang sabi niya, what is the cause wherefore you are come? Ano pong kadahilanan? Bakit kayo naparito? And they said, Cornelius, the centurion, a just man, and one that feared God, and of God in good report among all the nation of the Jew, was warned from God. No, ito yung 3 lalaki na initusan ng anghel ng Diyos na pumunta kay Pedro. Okay? At tandaan po natin si Peter dito, Peter was already a successful witness. Kung titingnan natin ang Acts chapter 2, on Pentecost, he preached and had 3,000 convert. Okay? Sa kanya pong pangangaral, ay mayroon pong na-convert. No? 3,000 soul. Okay? Marami pong naligtas. Marami pong nakakilala sa Panginoon. No po? Ano po ang kadahilanan? Dahil handa po siyang mangaral ng salita ng Diyos. Di ba po? Kaya makikita mo on Pentecost, he preached and had 3,000 convert in chapter 2, verse 41. No? Buksan natin sa Acts chapter 2. Verse 41, Then they that gladly received his word were baptized. Ito yung pagkatapos na nangaral si Pedro at sila ay masayang tinanggap at sabi ito, his word then they that gladly received his word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Okay? Kaya napakaganda po sa pakiramdam, no, kagaya ni Pedro, dahil handa po siya na ipangaral ang salita ng Diyos, ay mayroon pong maraming naligtas. Di ba po? Kaya palapit na po ang ating soul winning. No? Malapit na po ang ating tract distribution. Okay? Alam mo isang bagay na ihanda ang sarili po natin. Di ba po? Yes, lagi tayong nag-a-announce na merong tract distribution, pero maraming ka ring agenda. No? Pero alam niyo po, ang kagandahan dito ay ihanda mo po yung sarili mo to witness. It is a privilege to witness. Ito yung pribilehiyo mo na gawin mo para sa Panginoon. Di ba? Kung titingnan po natin ang realidad ng buhay, kung bakit ka ba buhay ngayon at bakit mayroong okasyon ng mga patay, upang ikaw ay buhay, gamitin ng Diyos para ipangaral yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Di ba po? Kaya nga si Peter po, handa po siya na ipangaral ang salita ng Diyos. Ano po? And after his second sermon, 5,000 were saved in Acts chapter 4 verse 4. Pangalawang sermon o pangalawang pangangaral ni Pedro ay meron naman pong naligtas. 5,000 were saved. Kaya mga kapatid, magtaka ka kung bakit wala ka pa rin na-witnessan. Magtaka ka kung bakit wala ka pa rin nashiran. Alam niyo po ba ang katotohanan dito? Matagal ka na po sa church, ilang taong ka na, itanong mo sa sarili mo, ilang taon na kaya ako sa church? Kailan ako na-save? Starting doon, bilangin mo ang taon hanggang ngayon, may na-save ba? May naligtas ba? May nasirang ka ba? Ang tanong po doon, kung bakit hindi ka po nakapag-witness, sa kadahilanan po ng iyong sarili ay hindi mo po hinihahanda.
Di ba po? Napakasarap po sa pakiramdam na pag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay ligtas na, inihahanda mo yung sarili mo to witness. Iba po ang pakiramdam na sasama ka lang to share the gospel. Wala pong resulta yon. Mas maganda po, ihanda mo yung sarili mo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam mo, bukas so winning, ihanda mo yung sarili mo. You need to prepare the message. Si Pedro po talagang, he was already a successful witness. Anytime si Peter, handa po. Di ba? Kung makikita mo si Peter dito sa Acts chapter 10, ay wala po siyang kaalam-alam sa gagawin ng Holy Spirit. Wala po siyang kaalam-alam sa gagawin ng the angel of God. Na itong centurion na ito, the captain of the band, ay gagamitin ng Panginoon o kikilusin ng Diyos para maligtas. Tingnan niyo po, dahil po sa pagiging handa ni Peter, sa verse 20, o verse 19 to 20, while Peter thought on the vision, kanya pong pinagbulay-bulayan yung pangitain na yon. Pero anong sabi ng Spirit of God? The Spirit said unto him, sabi po niya, Peter, Pedro, masdan, mayroong 3 lalaki, naghahanap sa iyo. At sa verse 20, sabi niya, bumangon ka dyan, and get thee down, and go with them. Puntahan mo sila. At ang sabi pa ng Holy Spirit, doubting nothing. Huwag kang mag-doubt kung sino sila. Kaya minsan po sa buhay po natin, inuutusan na tayo ng Holy Spirit na lumabas, humayo, mangaral ng salita ng Diyos. Minsan, nagda-doubt tayo eh. Bakit? Ano po ang kadahilanan kung bakit po tayo nagda-doubt sa sarili natin? Dahil hindi po tayo handa na mangaral ng salita ng Diyos. Hindi niyo po ba alam na nag-witness sa iyo kung gaano kanya pinagpipray, kung gaano kanya pinaghahandaan para sa Panginoon na para makakilala ka, pero ikaw nung naligtas ka, baliwala lang sa iyo. Hindi mo ba alam na ang Panginoon pinaghandaan kanya bago pa siya namatay, bago pa siya napako sa krus, siya ay nanalangin. Pinasan niyo yung krus na yun na dapat tayo ang magpasan. Napako siya sa krus, hindi man siya nagreklamo na sana kayo, pati kayo dito dapat. Hindi siya nagreklamo, ano pong kadahilanan? Sapagkat handa po ang Panginoon sa sarili niya na bayaran po ang ating mga kasalanan. Yan po ang kadahilanan sa pagiging handa. Ang sabi po, doubting nothing. Ang kadahilanan po kung bakit hindi tayo, wala sa time natin, wala tayong panahon, mangaral ng salita ng Diyos because we are doubting. Nagda-doubt tayo sa sarili natin eh. Ba't ka naman magda-doubt? Hindi naman ikaw magliligtas eh. Mayroon ka na nga gospel tracts. May guide na nga, point number 1, 2, 3, and 4. Basahin mo na lang. Kapital mo po yung boses mo na lang. Huwag mo pong antayin na maging pipi ka. Hindi po ganun. Hanggat may boses ka kapatid, gamitin mo na maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, now Peter is given a vision to witness to include Gentiles. Verse 17, now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry of Simon's house and told before the gate, and called and asked whether Simon, which is surnamed Peter, were lodged there. No po, he must see that the gospel is for everyone. Tandaan po natin, sabi sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yung nasa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi po pipiliin ng Panginoon ang maligtas. Hindi niya po pipiliin yung gwapo pa lang para maligtas. Hindi niya po pipiliin yung matatalinong tao maligtas. Hindi niya po pipiliin yung mayamang tao ang maligtas. Sapagkat ang gusto ng Diyos na maligtas ay lahat po. Sanlibutan po ang kanyang binanggit. Okay? We must remove the limit on his witnessing. And verse 28 to 29, tinan niyo po, and he said unto them, ye know how that is a Jew to keep company or come unto one of another nation? But God hath showed me that I should not call any man common or unclean. Sabi po niya, alam niyo po ba na hindi matuwid bilang isang Hudyo na nakipaghalubilo ako sa mga Gentiles? And verse 29,
Therefore came I unto you without gainsaying. Sabi po niya, gayon pa man ako'y naparito na wala pong, sabi po dyan, gainsaying, ibig sabihin, wala pong argumento. Ako po ay isang Hudyo, sabi niya, pero wala pong argument kung bakit ako naparito. Hindi po dahilan para lang kayo ay Gentiles, ako ay Hudyo, ay hindi nyo na ako papayagan na mangaral sa inyo. Alam niyo po minsan sa buhay po natin, binibigyan po natin ng limitasyon ng ating sarili. Huwag mong gawing reason sa'yo na busy ka. Kung ang Panginoon kaya ang sasabihan natin nun, kung titingnan kaya natin ang Panginoon, kung busy lang siya, naligtas pa kaya tayo? Hindi busy ang Panginoon. Di ba po? Kaya napakalaga po maging handa po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. October 31 and 1, meron tayong tract distribution. Ihanda mo ng sarili mo. Napakadali lang po ang magmigay ng gospel tracts. Kung hindi mo pa kaya mag-witness, umpisahan mo sa bata. Ang bata, hindi kanya sasabihan, mali naman po yung sinabi niyo eh. Totoo yan. As long as nakakaunawa siya na kailan niya sumampalataya, tatanggap yan. Huwag mong tingnan na ang sarili mo ay napakagaling mo. Pero pagdating sa soul winning, wala ka namang ginagawa. Totoo po yun. Di ba? Huwag mong sabihin, mataas ang pinag-aralan mo, pero pagdating sa soul winning, mangmang ka. Di ba po? Mga kapatid, tanggalin natin ang limitasyon sa ating sarili para mag-abot ng kaluluwa. Romans chapter 10, verse 11 to 13. And Romans chapter 10, sabi dito, verse 11, for the scriptures say it, whosoever believeth on him. Take note po dyan. For the scriptures say it, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Verse 11, for the scriptures say it, whosoever believeth on him shall not be ashamed, for there is no difference between the Jew and the Greek. Kaya nga po si Peter, ay handa po siyang maipangaral, sapagkat alam po niya, for the same Lord overall, overall is rich unto all that call upon him. Kaya kung bakit sinabi niya, na ako'y naparito na wala pong argumento. Hindi natin pag-uusapan na ako'y Hudyo, hindi natin pag-uusapan na kayo ay Gentiles. Alam po minsan, napakasarap po mag-soul winning na yung minsan pinapangunahan mo na ba, ay, Krisyanong babasahin po. It's not about religion. It's about relationship sa Panginoon. Alam po ba na ang relasyon sa Panginoon yung unang nawala sa'yo? At 3 bagay ang kadahilanan. Una, kasalanan. Pangalawa, may kabayaran ng kasalanan. Pangatlo, binayaran ni Jesus yung parusa na yung kasalanan. Kaya kung titingnan po natin dito, hindi po patungkol sa relihiyon. Ma-Gentiles man o ma-Hudyo, for the same Lord, sabi dito. Ano po? Arang sabi pa dito, sa verse 13 ng Romans chapter 10, ang sabi pa dito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya huwag nating limitahan ang ating sarili na mag-abot ng kaluluwa. Ihanda mo lang sarili mo, no? Na mangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi po natin kung sino ang maliligtas. Hindi po natin alam. Ang gagawin lang po natin ay ipangaral lamang po. Di ba po? Kaya nga, tanggalin po natin ang limitasyon ng ating sarili sa pag-abot po ng kaluluwa. At ang gawin lang po lamang natin ay maging handa po ang ating sarili sa pag-abot po. Okay? Pangalawa, hindi lang po siya handa para mag-witness. Pangalawa, Peter's reason to witness. Meron po siyang kadahilanan kung bakit kailangan niya mag-witness. Okay? And verse 19 to 33. Verse 19 to 23, while Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, behold, 3 men seek thee. Arise therefore and get thee down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius, and said, behold, I am he whom ye seek. What is the cause wherefore ye are come? And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all nations, of the Jew, was warned from God by a holy angel to send for thee into his house and to hear words of thee.
And verse 23, then called he them and lodged them. And on the morrow, Peter went with them, and certain brethren from Joppa accompanied him. Makikita natin dito, si Peter nagkaroon po ng vision, hindi niya po maunawaan. Anong sabi ng Holy Spirit? Hayaan mo yung pangitain na yon. Sabi niya, Masdan, merong 3 lalaki na naghahanap sa'yo. At sabi niya, get thee down, arise, get thee down, and go with them, doubting nothing. At tinanong po niya, what is the cause wherefore you are come? At ang sabi itong patungkol kay Cornelius, he's a centurion, a just man. Siya po ay was warned from God. At alam niyo po, pagdating ng 23, then called he them and lodged them. Kanya pong tinawag, no? And lodged them, ibig sabihin, natulog po itong 3 lalaki doon sa bahay ni Pedro. And on the morrow, kinabukasan po, Peter went away with them. Sila po ay naglakbay na, papunta po kay Cornelius. And a certain brethren from Joppa accompanied him. No? Meron po siyang mga kasama. And verse 24, and the morrow, after they entered into Caesarea, and Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends. And on the morrow, after they entered, ito po yung si Peter at ang 3 lalaki, no? At ang sabi dito, and Cornelius waited for them. Si Cornelius po nag-aantay kay Peter, no? At si Cornelius, ang kagandahan po dito, hindi lang po si Peter ang guided by the Holy Spirit. Tandaan po natin sa verse 3, ay na-encounter niya na po ang angel of God. Ako po naniniwala na habang si Cornelius ay nag-aantay po kay Peter, kasi sabi diyan, and Cornelius waited for them. Inaantay nila na darating si Peter, at tingnan niyo po ang guide ng angel of God kay Cornelius, and had called together his kinsmen and near friends. Sa kanya pong pag-aantay, ano pong ginawa niya? And had called together, ibig sabihin, and had invited together his kinsmen, ibig sabihin, kanya pong mga loved ones. Ano po? At ang sabi po ito, and near friends, ang kanyang mga neighbor. Nakita niya yung pong pagkilos ng Spirit of God, na dapat si Cornelius lamang po ang may kadahilanan dito. Pero si Cornelius po, ano pong ginawa po niya? Ginather po niya itong kanyang mga relatives and also the neighbor. Okay? At sa verse 25, and as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. Verse 26, but Peter took him, saying, stand up, I myself also am a man. Verse 27, and as he talked with him, nung nag-usap na sila, okay, he went in, pumasok po siya dun sa tahanan ni Cornelius, at bigla po siyang nagulat. No? At ang sabi nito, and found many that were come together. Kasi ang sabi po kanina ng 3 lalaki, si Cornelius ang may kailangan po kay Peter. Pero nung pagdating po ni Peter doon, nagulat po siya, and found many, marami po ang nasa loob po ng tahanan. Sino po yon? Yung mga relatives ni Cornelius at kanyang mga neighbor. Di ba po? Alam niyo po, minsan, napakasarap po na sa pakiramdam, you are guided by the Holy Spirit. Di ba? Kung titingnan po natin, si Cornelius ay binigyan din po ng vision. The angel of God. And then kay Peter naman, binigyan din po siya ng vision, the Spirit of God. Iisa lamang po sila. No? Sapagkat kung titingnan mo, for I have sent them, ibig sabihin, iisa lang po sila. Kaya pagdating dito, ang kagandahan po dito, ano niyo po ba naranasan yung lalabas kayo, tapos meron kayong appointment sa isang tao, nag-chat ka na, pupunta ako doon, okay lang ba na makapag-visit sa inyo? Okay lang ba na makapag-share sana ako sa iyo ng gospel? And then sabi niya, sige, punta ka, mga ganitong oras. Nung pagdating mo doon sa kanilang tahanan, hindi mo inaasahan na marami palang ginather. Na-experience niyo yun? Na pagdating mo doon sa kanilang tahanan, ang dami niya na palang in-invite. Di ba? At alam niyo po ba, even sa mga businessman, alam niyo po, napakaganda po itong gawin. No? Why not mag-invite kayo? Yung mga worker nyo, mga trabahante nyo, i-gather nyo po sila. No? Na maging Cornelius din po kayo.
na kagaya po niya, in-invite po niya ang kanyang mga relatives and neighbor. Di ba? At kung makikita natin dito, no, the Holy Spirit give Peter guidance concerning those sent from Cornelius. Kaya ang sabi diyan, for I have sent them, sa verse 20, these were prospect for broadening his witness. No? Nagpaluwag po sa kanyang iniisip na ano bang vision na yon. Okay? And successful, tandaan po natin, successful witnessing begin in faith. Kung mag-witness ka, huwag mong pangunahan ang Holy Spirit. Minsan kasi pag nag-witness tayo, parang akala natin, alam na agad natin yung result eh. Nasubukan, naranasan yung ganon? Yung inutusan ka ng Holy Spirit na itong tao na yan, sharean mo yan. Pero dahil advance ka mag-isip, hindi ata maliligtas yan. Na-experience yung ganon? Ang Holy Spirit, inutusan ka na mayroong isang tao, maayos ang pananamit, maayos yung tayo, may dalang malaking bag. Sabi ng Holy Spirit, witnessan mo yan. Pero dahil advance ka mag-isip, ay hindi tatanggap yan. Nasubukan yung ganon? Ayun, minsan nasasaktan natin ang Holy Spirit. Totoo. Nasasaktan natin, kaya nga mayroong quenching and giving ang Holy Spirit eh. Nagdi-disobey tayo. Minsan hindi natin sinusunod. Di ba po? Ang Holy Spirit, kung titingnan mo kung paano siya nag-work dito kay Cornelius, paano siya nag-work kay Peter, paano niya din nag-work sa mga relatives and neighbor ni Cornelius. Napakahalaga po ang Holy Spirit po sa buhay natin. Kaya minsan, successful witnessing begin in faith. Share mo lang, by faith. Hindi naman ikaw magliligtas. No? Kaya minsan, napakahalaga din na maging maliwanag po ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Kaya ang sabi ng Holy Spirit dito, go with them, doubting nothing. Alam niyo po ba, paano kung nag-doubt si Peter? Paano kung nag-doubt si Peter? Kasi ang sabi ng Holy Spirit sa verse 20, arise therefore and get thee down and go with them, and doubting nothing, for I have sent them. Lawakan mo lang yung pag-iisip mo. Kabaliktaran. Paano kung nag-doubt si Peter? Anong nangyari? Wala pong na-convert. Totoo po, kung nag-doubt si Peter, hindi po siya sumunod sa Holy Spirit, ano pong nangyari? Masisave kaya si Cornelius? Aaminin man natin o hindi, yan po ang katotohanan sa buhay natin. Mas nangingibabaw na nagda-doubt tayo pagdating sa soul winning. Mas nangingibabaw na wala tayong pakialam pagdating ng soul winning. Mas nangingibabaw na wala tayong pakialam pagdating sa pag-abot ng kaluluwa. Naging rason natin na busy tayo, naging rason natin pagod tayo. Yes, hindi kayo full-time, pero mga kapatid, hindi trabaho ng full-time lang mag-abot. As long as ikaw ay nakakilala sa Panginoon at ligtas ka, may karapatan ka mag-abot ng kaluluwa. Huwag niyo sabihin, di, para lang yan sa mga Bible college, para lang yan sa mga staff. Mga kapatid, may karapatan ka na mag-abot ng kaluluwa. May rason ka to witness. May rason ka na mag-abot ng gospel tract sa mga tao. Alam niyo ba, sa October 31 to November 1, why not sumama ka at mag-abang ka dun sa kanto? Dala mo yung mga gospel tracts, abot mo lang. Abot mo lang. Abot mo lang. Hindi mo alam kung paano mag-work ang Panginoon. Maraming testimonya na siya ay nakapulot lang ng gospel tracts. Binasa niya at tinanggap niya ang Panginoon. For with God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa Panginoon. Kaya kung ang buhay mo ay walang rason to witness, ay talagang posible ang buhay mo. Di ba po? Napakahalaga po na maging handa ka sa pag-abot ng kaluluwa. May rason ka to witness, kagaya po ni Peter. Okay? Kaya ang sabi ng Holy Spirit, go with them, doubting nothing. No? Peter learned about the work of God in the life of Cornelius. Si Peter, natutunan po niya kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay niya. No? He is a devout man, one that feared God and prayed to God always. Kung titingnan mo, magda-doubt si Peter dito eh. Ay di ba, debutong tao siya.
Di ba may takot din siya sa Panginoon? Di ba nananalangin din siya? Bakit kailangan pa nating siran yan? Baka save-savean lang yan. Makinig ka kapatid, baka isa ka din dyan. Kala mo lang, napakadeboto mo na sa Panginoon. Kala mo lang, may takot ka lagi sa Panginoon. Kala mo nananalangin ka lang lagi. Pero mga kapatid, tandaan mo, ikaw ay lost. Hindi ka ligtas. Yes, nagsisimba ka lagi. Pero tandaan mo, hindi nakakapagligtas ang pagsisimba. Hindi nakakapagligtas ang pananalangin. Hindi nakakapagligtas ang magkaroon ng takot sa Panginoon. Hindi nakakapagligtas yung maging devoted ka sa Panginoon. Maging committed ka sa Panginoon. Hindi ligtas. Kahit isuko mo yung buhay mo sa Panginoon, hindi ka pa rin ligtas. Bakit? As long as hindi mo siya tinanggap sa iyong puso bilang yung tagapagligtas, hindi ka po maliligtas. Yan po ang reality ng buhay. Itong taong ito, devoted sa Panginoon. No po? Yan po ang natutunan ni Peter sa kanyang buhay. Cornelius had a crowd. No, he found out about the character of Cornelius. Sabi niya, ito pala si Cornelius, debotong tao, may takot sa Diyos at nananalangin lagi. Anong sabi dito? Cornelius had a crowd waiting, increasing Peter's opportunity. Sa verse 24, nagulat si Peter na marami palang taong nag-aantay sa kanya. No? At nagiging rason yon ni Peter na mangaral ng salita ng Diyos. Okay? And Peter explained God's work in his heart that prepared him to witness. Sa verse 26, but Peter took him up, saying, stand up myself, also am a man. And as he talked with him, he went in and found many that were come together. And he said unto them, ye know how that is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one another nation. But God hath showed me that I should not call any man common or unclean. Verse 29, therefore came I unto you without gainsaying. No? Ako'y naparito na wala tayong yung pagtatalo ba? No? Ibig sabihin, patunay lamang na sa ating pong pangangaral ay wala tayong debate dapat. No? Wala pong pagtatalo, imbis na maligtas yung tao, nagtalo pa kayo. No? Alam mo, hindi natutuwa ang Panginoon na nagdi-debate ka sa isang tao. Di ba? Mas magandang sabihin mo na lang, alam mo Brad, alam mo sister, nire-respeto ko yung paniniwala mo. Okay? Pero sana respetuhin mo rin paniniwala ko. Okay lang sa akin kung hindi mo ako pakikinggan. As long as meron kang gospel, basahin mo na lang. No? In a nice way ba? Na hindi rin ma-open ng tao sa'yo. Kasi kailangan mo rin yung, baka someday magkita kayo ulit at nabasa niyo yung gospel tracts, ay magpag-guide siya sa'yo na siran siya. Di ba? Kaya never to debate. Okay? And makikita natin dito, Peter explained God's work in his heart that prepared him to witness. Cornelius explained God's work in his life that prepared him to hear the gospel. Verse 30. Ano sabi dito? And Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour. And at the 9th hour I prayed in my house. And behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God. Okay? Anong sabi dito? Send therefore to Joppa and call hither Simon, whose surname is Peter. He is lodged in the house of one Simon a tanner by the seaside, who when he cometh shall he speak unto thee. And verse 33, immediately, therefore I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God to hear all things that are commanded thee of God. Nung sinabi na ni Cornelius ang kadahilanan kung bakit pinatawag si Pedro, okay? At ang sabi sa verse 33, immediately therefore I sent to thee. Nung nagpadala siya ng 3 lalaki, and thou hast well done. Ngayon, nandito na kayo. At ang sabi niya, that thou art come. At ang sabi niya, now, ngayon, Peter, therefore, are we all here present before God? Nandito kami ngayon, no? At ang sabi niya, to hear all things that are commanded thee of God. Excited na kami na marinig po ang mensahe ng Diyos na ayon sa kanyang sinabi sa iyo. No? At alam niyo po mga kapatid, Cornelius explained God's work in his life that prepared him to hear the gospel.
Okay? Tandaan po natin, when God moves us to witness, He prepare our hearers to receive the message. Okay? Kung titingnan po natin, no, sa verse 5, and now send men to Joppa. Ito po yung nakikita ko dito, lawakan po natin pag-iisip. Bakit kailangan na magpadala ng 3 lalaki doon kay Peter? Sino ang may vision? Si Cornelius. Dapat si Cornelius na lang pumunta kay Peter para hindi na walang maagrabyadong tao. Naisip niyo yan? Si Cornelius ang may vision na maligtas. Bakit hindi na lang kailangan si Peter papuntahin doon kay Cornelius? Bakit nag-utos pa ng 3 lalaki? Ito po, tingnan niyo mga kapatid. Ang 3 lalaki inutusan ng Diyos. Ang sabi sa verse 7, sabi dito, He called 2 of His household servant. At ang isa pa, 2 servant and a devoted soldier. Sila yung pumunta kay Peter. At tingnan niyo po nung 3 naglakbay papunta kay Peter, okay? At silang 3 ay papunta na kay Cornelius, habang nag-aantay po si Cornelius, ito po yung kadahilanan bakit hindi si Cornelius ang pinapunta kay Peter. Sa verse 24, ang sabi, and the morrow after they entered into Caesarea, and Cornelius waited for them. Ito po yung kadahilanan bakit hindi po siya ang pinapunta na lang kay Peter. Kasi nais ng Diyos na hindi lang si Cornelius ang maligtas, kundi ang sabi dito, no, he had called together, or he had invited together his kinsmen and their friends. Nakita nyo? Bakit? Kasi siya naman ay devoted man. Siya ay may takot sa Diyos. Siya ay nananalangin sa Panginoon. Kaya mas magandang impluwensya na mag-invite. Di ba? Kung ikaw ay isang tao na mayroong ganong karakter, mas madaling mag-invite. Kaysa naman sa 2 household. Baka hindi papaniwalaan. Kaya ang lesson dito, kung ikaw ay may ganong karakter, ba't di ka nag-i-invite? Nadalhin sa church. Kung sinasabi mong devoted ka sa Panginoon, may takot ako. Nananalangin ako lagi. Pero bakit hindi mo magawang mag-invite? Testimony, karakter, nakikita ng tao. Kaya mas paniniwalaan ka kaysa sa tao sa labas. Di ba po? Pero bakit ang hirap sa atin na mag-invite? Kagaya po ni Cornelius, he invite together his kinsmen, his relative, and neighbor. Kaya alam niyo po minsan, ang katotohanan sa buhay natin, kung bakit hindi natin sila nadadala sa church, may something. Yes, mukhang banal tayo pag sa church. Pagdating sa tahanan natin, holiness becometh thine house. Totoo yan. Minsan maging para tayong banal pagdating sa church, pero pag nasa work, pag nasa bahay, pag nasa labas, ano po ang itsura natin? Kaya minsan ang hirap po magdala ng tao sa Panginoon. Mas madali nating ipakita na may takot tayo sa Panginoon. Pero pagdating sa pag-invite ng neighbors mo, pag-invite ng iyong kamag-anak, ang hirap. Bakit? Hindi totoo ang iyong patutuo sa Diyos. Nagpipretend ka lang sa ibang tao, pero ang Panginoon nakikita ka. Tingnan niyo po si Cornelius kung bakit hindi po siya ginamit ng Diyos na pumunta na lang dapat kay Peter. Kasi si Cornelius, may testimonya. Mas madaling ma-invite. Tingnan niyo po yung na-invite. Wala po sa salita dito na sinabi, nagreklamo po sila. Hindi, kayo na lang ang pumunta dyan. Kayo na lang po ang magtipon-tipon. Pero ang sinabi dito, he called together his kinsmen and their friends. And sabi dito, and verse 27, and as he talked with him, nung sila ay nagsasalita, nag-uusap, si Peter, he went in, si Peter po yan, and found many. Marami po pala ang nandun na. Marami pala ang nadala. Marami palang na-invite. Di ba po? Kaya minsan, hindi tayo makakapag-invite. Bakit? Yung testimonya natin, hindi kapanipaniwala. Nakuha niyo yung lesson?
Mga kapatid, when God moves us to witness, He prepare our hearers to receive the message. Kaya ang sabi diyan sa verse 33, Now Peter, now therefore, now ngayon nandito kami, are we all here to present before God? At ang sabi dito, to hear all things that are commanded thee of God. And verse 34, then Peter opened his mouth. Hindi na po nagpatumpik-tumpik itong si Pedro. Binuksan po niya ang kanyang bibig at ang sabi ito, of a truth I perceive that God is no respecter of person. Alam niyo someday, sasabihin ng inyong neighbors, totoo nga na ang Diyos walang pinipili. Na kahit kami pala ay makakilala sa Panginoon. Gusto niyo mangyari yon? Invite niyo yung neighbors niyo. Invite niyo yung relatives niyo. Ano po? Mga kapatid, pangatlo, Peter ready to witness. Pangalawa, Peter reason to witness. Pangatlo po, ito po yung inaasahan ni Peter na hindi niya po alam. No? Si Peter po, Peter resolved from his witnessing. Tandaan po natin kung handa ang iyong sarili sa pangaral ng salita ng Diyos at ikaw ay may rason para ipangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid, tandaan po mayroong result. Mayroon pong result. And sa verse 34 to 48, ang sabi dyan, then Peter opened his mouth. Ito na po yung pagkakataon na sabihin ni Peter, yung senaryo na yon na kailangan silang maligtas. Then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is no respecter of person. But in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all. Verse 27, that word I say you know which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Verse 38, ito na po yung laman ng kanyang mensahe. The death, burial, and resurrection. Yan lamang po ang mensahe na meron tayo. Kaya huwag ka na mag-isip kung ano pa ang mensahe ang gagawin mo. Ipangaral mo na lang kung paano namatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay para ikaw ay maligtas. Verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jew and in Jerusalem, whom they slew and hung on a tree, which is the Lord Jesus Christ. Him God raised up the third day and showed him openly. Ibig sabihin, he is alive. In the third day. And sabi dito sa verse 42, and he commanded us to preach unto the people and to testify that is he which was ordained of God to be the judge and quick of the dead. Tingnan niyo po sa verse 43. To him give all the prophet witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sin. Yan po ang laman ng kanyang mensahe. Kaya nga naman makita natin dito yung result. While Peter yet speak this word, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Nakita niyo yung result? Ang Holy Spirit po ay bumaba sa kanila. And day of the circumcision, anong sabi? Take note, which believe were astonished. Di ba po? Napakalaga po sa bawat isa na makarinig ng salita ng Diyos at sila po ay mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. For they heard them speak with tongue and magnify God. Then answered Peter, verse 47, can any man forbid water, that they should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Tingnan niyo po sa verse 48. And he commanded them to be baptized. In the name of the Lord, then prayed they him to tarry certain days. Ano po ang nangyari? Mga kapatid, Peter present the gospel to Cornelius. He explained the basic of God's salvation, the death, burial, and resurrection of Christ. He tells of the death, burial, and resurrection of Christ. No? At makita natin dito, Cornelius and his friend are converted.
Dahil po, handa po siya na maipangaral at meron po siyang kadahilanan bakit ipangaral. Ano pong nangyari? Hindi niyo po inaasahan itong mangyaring ito. Another, may na-convert. Hindi lang si Cornelius, his relative, and also his neighbor. Di ba po? Kaya napakasarap po sa pakiramdam na nakakilala ka na sa Panginoon, tapos in-invite mo yung loved ones mo na dalhin sa church. Alam niyo, isang kagalakan na sa isang tao na uuwi ka na yung loved ones mo nakakilala sa Panginoon. Totoo po yan. Yes, pinagpipray mo pero wala ka namang ginagawa. Pinagpipray mo pero nandyan na, hindi mo man lang ma-invite. Di ba? Paano ma-convert sa Panginoon yan? Di ba? Kaya makikita mo dito, sabi dito, no? And they of the circumcision which believed were astonished, no? Ano sabi to, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord, then prayed they him to tarry certain days. Na-convert po sila. Mayroon pong result. Di ba? Gusto mo magkaroon ng result? Lahat po tayo nandito sa loob ng tahanang ito. Gusto mo magkaroon ng result? Dalawang bagay lang gawin mo. Ihanda mo yung sarili mo na mag-witness. Pangalawa, dapat meron kang motivation. Meron kang rason kung bakit ka mangaral ng salita ng Diyos. Kasi ikaw ay niligtas ng Diyos. Di ba? Minsan kasi, lalabas tayo, wala tayong rason, parang makikisama na lang. Ano po? Parang wala naman sa atin na mag-soul winning. Di ba? Yes, pagdating ng soul winning, sasama ka lang pero walang nangyayari. Kahit mag-abot ng gospel tracts, hindi mo magawa-gawa. No? Paano ka magkakaroon ng result? Kagaya po ni Peter. Inihanda po niya ang sarili niya, nagkaroon po siya ng rason, pinangaral po niya ang salita ng Diyos, death, burial, and resurrection, at nagkaroon po ng result. As we close, many people need salvation like Cornelius and his friend and relatives. Maraming tao pa ang kailangan maligtas. Marami pang tao ang maligtas. Huwag po tayong tumigil. Yung meron tayong November 1 o October 31, hindi po natin alam yan kung sinong mga ligtas. Di ba? Kaya kailangan tayong lahat nandito. Tulong-tulungan po tayo pagdating po sa pag-abot ng kaluluwa. Hindi po gawain ng Bible College sa staff yan at ang ating pastor. Di ba? Alam mo, gusto mo matuwa ang Diyos sa buhay mo? Magsuwining ka. Yun po. Kung gusto mong ma-restore yung kasiyahan mo sa Panginoon, magsuwining ka. No? Alam mo, ang anghel natutuwa kahit isa lang maligtas. Di ba? Ang anghel nga natuwa, paano pa kaya ang Diyos? Kung ginagawa mo na. Di ba? Many people need salvation. Okay? At ang tanong dito, who will go? Sino ang hahayo? Sino ang pupunta? Sino ang mag-aabot? Di ba? Kung titingnan mo, si Peter, dahil sa kanyang pagiging handa, ginamit po siya ng Holy Spirit. Di ba? Kung titingnan mo, marami naman dito pwedeng gamitin. Si James. Di ba? Si Stephen, si Philip. Di ba? Pero ginamit si Peter. Bakit? Nakitaan po siya na siya po'y handa na mag-abot ng kaluluwa. Okay? Kaya maging handa lang po tayo. Okay? Ihanda mo sarili mo at lumabas ka at humayo at ipangaral ang salita ng Diyos. Like Peter, he is ready to witness. He has a reason to witness. He did not expect the result. Many were saved. Many were baptized. Many were converted to Christ. Huwag mo sabihin na pag-abot mo ng gospel tracts, gusto mo agad ng result, na yung naabutan mo, mag-Bible college agad. Huwag naman ganon. No? Huwag kang advance mag-isip. Ano po? Kaya napakahalaga po mga kapatid na maraming tao na kailangan ding maligtas. So, sino ang gagamitin ng Panginoon? Tayo pong mga nakakilala sa Kanya. Okay? Kaya, kagaya po ng soldier na ito who wanted salvation, both side, ang Holy Spirit nag-work sa kanila. Okay? Yung isa, nababagabag sa pangitain na binigay ng Holy Angel of God. Pero yung isa, dahil handang may pangaral, excited na may pangaral ang salita ng Diyos. Okay?
So yun lamang po ang ating mensahe. I hope and pray na naging blessing sa inyo, na maging handa kayo at maging may reason kayo na lumabas at humayo at asahan niyo po. Yan ay pangako ng Panginoon. Na once ikaw ay nagtanim, alam niyo po ba, na pag ikaw ay nagtanim, no, huwag mo asahan agad na tinanim mo ngayon, bukas agad mamumunga. Hindi po ganon. No? Pag nagtanim ka ng binhi, ay marami pong process yan. Okay? Kaya, huwag kang tumigil. Ano po? Mag-abot ka lang ng mag-abot. Okay? At darating sa panahon na makikita mo ang iyong bunga. Di ba po? So, manalangin po tayo. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa wisdom. Salamat din po sa understanding. I pray, O God, na kung saan amin pong pinagbulay-bulayan ang buhay po ni Peter, na kung saan nakitaan po namin ng siya po'y handa na mag-abot po ng kaluluwa. Siya din po ay mayroong reason kung bakit nag-aabot ng kaluluwa. At nakita po namin na mayroon palang result ang kanyang ginagawa. Lord, tulungan niyo po kami like Peter. At ang bawat isa nandito, Panginoon, tulungan niyo po sila na sana ay maging dahilan ito na mag-start sila, na ihanda nila ang sarili nila na mag-abot ng kaluluwa at magkaroon sila ng reason na kung bakit sila lalabas at humayo. Dahil isa lamang ang kadahilanan na ikaw ay namatay, ikaw ay napako at namatay, inilibing at muling nabuhay dahil naisip po na kami po ay maligtas. At salamat po, Panginoon, at tulungan niyo po kami na magkaroon po ng result ang aming ginagawa, na someday ay marami kaming ma-invite at makakilala sa Panginoon. Lord, salamat po sa bawat isa at mga pagpala ang iyong mensahe. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po lahat ay tumayo. The soldier who wanted salvation. Hindi naman necessarily naman soldier yung ating pwedeng witnessan. Maraming mga tao sa labas na pwede natin share ng gospel. Ano yung sinabi doon sa point number 1? Peter is ready to witness. So tayo, hindi naman tayo gagamitin ng Panginoon, hindi tayo gagamitin ng Holy Spirit kung hindi tayo ready. Dapat as a Christian, ready tayo. Hindi yung matagal na tayong Kristiyano, hindi pa rin tayo ready. Kung gusto nyo maging ready, mag-pray muna kayo. Pray for the Holy Spirit to use you. Kasi napaka-importante talaga na nagpe-pray muna tayo bago tayo lumabas. Then, ang point number 2 niya, Peter's reason to witness. So, magkaroon tayo ng reason bakit tayo lalabas. Ano yung purpose na yun? Ano yung mga bagay na dapat natin gawin to share the gospel? Sana wag dumating sa time na magkaroon tayong blood sa ating mga kamay kasi meron tayong hindi na-share na tao. Minsan, convict na tayo ng Holy Spirit and yet, hindi pa rin tayo sumusunod. Then, ano yung sinabi ng Peter's resort for his witnessing? So, tandaan nyo, kapag tayo nakapag-share ng gospel, kapag tayo, ginamit tayo ng Panginoon, ng Holy Spirit, nag-pray tayo sa Holy Spirit, may resulta po yan. Tandaan nyo, imposibleng walang reason na lalabas tayo. The moment na pinag-pray mo yan, taos sa puso mo, may resulta yan. Huwag tayo sana manawa, huwag tayo matakot. Kasi tayo din, produkto din tayo ng witnessing. Na soul win tayo. So dapat meron tayong ginagawa. So, bukas po ang ating altar. Kung sino po yung nangusap, kung sino po yung kinausap ng Panginoon, sino kinausap ng Holy Spirit, why not mag-forward po tayo? Pag-pray natin, kasi nagsisimula yan sa prayer. Minsan kasi ayaw natin mag-forward kasi natatakot tayo. Pero alam mo, it's a matter of prayer. Sana makita natin yung importance ng prayer. Yung importance ng prayer kung saan willing tayo magpagamit sa Panginoon. Yung importance ng prayer kung saan wala tayong iniisip na hindi tatanggap yung tao. Hindi tayo ang magsasave. Ano lang po tayo lang po ang magbibigay ng mensahe para sa mga tao na kailangan ng salvation.
Kung matagal ka ng Kristiyano, baka isa ka doon sa kinakausap do'n. Baka isa ka sa sinasabihan na sana, kumilos na tayo. Ipanalangin natin 'tong nalalapit na undas. Marami tayong ma-share-an ng gospel. Marami tayong, masabihan patungkol sa salvation. Sana makita natin yung reason bakit maraming patay diyan sa ano. Sila ba yung mga patay na tumanggap sa Panginoon? Paano na kung isa tayo sa reason na hindi nakakilala ang ating kapitbahay, ang ating office mates, ang ating kamag-anak, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang. So sana hindi yun maging reason na pagsisisihan mo dahil hindi ka nag-witness. Pwede mo naman sila invite dito sa church. Pwede sila makapakinig ng mensahe. Baka yun ang yun ang umpisa. Invite them dito sa church. Sana huwag tayong dumating yung time na pagsisisihan natin yun. Okay? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na ibinigay mo ngayong gabi. Minsan may mga bagay na kinakatakutan kami, pero minsan nasa isip lang po talaga yung takot. Hindi po namin minsan pinagkakatiwalaan ang iyong mga sinabi. Yung doubt minsan sa puso namin, yun po nagkakaroon ng hadlang para hindi pa kami makapag-witness. But Lord, tulungan mo po kami. Makita po namin, Panginoon ko, yung importance, Panginoon ko, ng witnessing. At dadalangin ko po, Panginoon ko, na this coming All Saints Days, All Souls Days, sana po, meron po kami ma-share ng gospel. At sana po, magamit mo rin po kami, Panginoon ko, at maging tagadala po kami ng iyong balita. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen.